tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking paggalaw ng mga puwersang Ruso ang mahigpit na binabantayan sa silangang bahagi ng Ukraine. Ayon sa mga ulat ng mga eksperto sa militar, naghahanda ang Russia para sa isang malawakang opensiba sa tinaguriang sinturon ng mga kuta sa Donetsk. Ito ang itinuturing na isa sa pinakamahalagang bahagi ng depensa sa kabuuang 1,200 kilometrong linya ng labanan at maaari itong magpabago sa takbo ng digmaan. Sa halip na gumamit ng malalaking hanay ng mga sasakyang nakabaluti, binabago ng Russia ang taktika nito sa pamamagitan ng pagpapadala ng maliliit na grupo ng mga sundalo. Ang bagong estratehiyang ito ay nakita sa mga lugar ng Kostiantynivka at Drushkivka. Gayunman, mabilis na pinuntirya ng mga drone ng Ukraine ang isang pangkat ng mga Rusong tagapamanman na nakapasok sa hilagang silangan ng Drushkivka upang pigilan ang kanilang pag-usad. Kinumpirma ng Institute for the Study of War o ISW na mabilis na natututo at umaangkop ang mga unit ng Russia sa modernong labanan. Binanggit ng isang commander ng drone ng Ukraine na hindi na lamang umaasa ang Russia sa mahigpit na disiplina ng mga sundalo nito. Sa halip, nagpapadala na ito ngayon ng mga teknikal na eksperto sa mismong harapan ng labanan upang tulungan ang mga tropa nitong makasabay sa makabagong teknolohiya ng digmaan. Ayon naman sa pagtataya ng AMK mapping na kontrol na umano ng mga puwersang Ruso ang malaking bahagi ng depensang taktikal sa pagitan ng mga kuta ng Bakhmut at Siversk, gayon din sa kahabaan ng Sloviansk, Kramatorsk at Drushkivka. Dahil dito tumataas ang banta sa tatlong mahahalagang lungsod na ito na nananatiling kabilang sa mga pangunahing target ng Russia sa patuloy nitong pag-atake sa rehiyon ng Donbas. Ang estratehikong linyang depensang pinaglalabanan ngayon ay matatagpuan sa mataas na lupain na kahabaan ng mga pangunahing lungsod sa rehiyon. Ang ganitong anyong lupa ay nagbibigay ng malawak na tanawin at mas mahusay na pagmamanman sa paligid. Ang panig na makokontrol sa bahaging ito ay magkakaroon ng malaking bentahe sa pagmamasid at sa pagpapaputok ng artilerya. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan sa Kostiantynivka, inaasahang lalo pang paiigtingin ng Russia ang mga operasyon nito sa pinakaimportanteng bahagi ng buong linya ng labanan. Itinuturing itong kritikal na yugto dahil maaaring dito masubok kung gaano katatag ang depensa ng Ukraine sa Donetsk at kung mabubuksan ang daan para sa mas malalim pang pagpasok ng mga tropang Ruso. Kapag tuluyang makontrol ng Russia ang mataas na linyang ito ng depensa, ang mga lungsod ng Sloviansk at Kramatorsk ay maaaring mapasailalim sa abot ng putok ng artilerya nito. Ito ay maaaring maging simula ng isang mas malawak na operasyon laban sa dalawang lungsod. Ang ganitong sitwasyon ay maglalagay sa libu-libong natitirang sundalong Ukrainian sa isang napakahirap at mapanganib na posisyon sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo. Ayon sa ilang mapangmilitar na sinusubaybayan ang sitwasyon, patuloy na lumalapit ang mga nangungunang unit ng militar ng Russia sa direksyon ng Kramatorsk. Ipinapakita nito ang lumalaking banta sa seguridad ng paliparan ng lungsod na dating nagsilbing isa sa mahahalagang pasilidad ng transportasyon at lohistika ng Ukraine sa rehiyon ng Donetsk bago pa man sumiklab ang malawakang digmaan. Ang direksyon ng pag-ataking ito kasama ang posibleng paggalaw ng iba pang unit ng Russia mula sa Kostiantynivka at Dobropilya ay maaaring magdulot ng matinding presyur sa depensa ng Ukraine. Ayon sa ilang eksperto, ang sabay-sabay na pag-atake mula sa iba't ibang direksyon ay maaaring magpahina sa mga natitirang kuta na hawak pa ng pamahalaan ng Kyiv sa rehiyon ng Donbas. Nagbabala ang mga tagasuri ng AMK mapping na napakaseryoso ng kasalukuyang sitwasyon sa larangan ng digmaan at maaari pa itong lumala sa mga susunod na araw. Kung hindi makakahanap ng paraan ng Ukraine upang makapaglunsad ng isang mabisang ganting salakay at maitulak paatras ang mga Ruso, maaaring lalo pang humina ang posisyon nito sa ilang bahagi ng Donbas na magiging isang mabigat na dagok sa estratehiya nito sa digmaan. Sa kabilang banda, iniulat ng Raybar, isang kilalang kanal sa Telegram na malapit sa pananaw ang militer ng Russia na ang pangunahing sentro ang depensa sa silangan ng Sloviansk ay ang pamayanan ng Mykolaiivka. Ito ang isa sa mga natitirang kuta na kontrolado pa rin ng Ukraine sa silangang bahagi ng Siversky Donetsk-Donbas Canal na nagsisilbing mahalagang likas na harang laban sa mabilis na pag-usad ng mga tangke at iba pang sasakyang pandigma. Napakahalaga ng papel ng Mykolaiivka sa pagpapanatili ng depensa ng Sloviansk at Kramatorsk.
Upang mapigilan ang pag-usad ng Russia, sinusubukan ng mga sundalong Ukrainian na puntiryahin ang mga sasakyang militar ng Russia sa hilagang bahagi. Dahil dito, pinupuntirya rin ng mga puwersang Ruso ang mga linya ng transportasyon at mga tulay ng Ukraine upang maputol ang kakayahan nitong magpadala ng karagdagang mga tropa. Ayon pa sa ulat ng Rybar, ang paghinto at pagsira sa sistema ng lohistika ng Ukraine sa rehiyong ito ang maaaring maging susi upang makasulong pa ng mas malalim ang mga puwersang Ruso. Kung mapuputol ang supply ng pagkain, bala at karagdagang sundalo, mahihirapan ang mga unit ng Ukraine na magtagal sa labanan at maaari nitong padaliin ang pag-agaw ng Russia sa mga natitirang bahagi ng sinturon ng mga kuta. Gayunman, aminado rin ng ilang Rusong tagasuri na hindi magiging madali o mabilis ang pagkamit ng isang malaking tagumpay kahit pa tuluyang maputol ang ilang linya ng supply ng Ukraine. Ang bawat bahagi ng kagubatan sa rehiyon ay maaring pinagtataguan ng maliliit na unit ng militar ng Ukraine na patuloy na nakatatanggap ng mga supply at kagamitan sa pamamagitan ng mga makabagong drone. Dahil dito, kailangan munang isa-isang hanapin at talunin ng mga puwersang Ruso ang maliliit na unit ng Ukraine na nagtatago sa mga kagubatan bago sila makasulong ng mas ligtas. Ang gawaing ito ay nangangailangan ng mahabang panahon, maraming tauhan, sapat na kagamitan at tuloy-tuloy na supply dahil ang mga kagubatan ay nagsisilbing likas na proteksyon at nagbibigay ng pagkakataon sa mga Ukrainian na magsagawa ng biglaang pananambang. Ang tinaguriang sinturon ng mga kuta sa rehiyon ng Donetsk ay may habang umaabot sa humigit kumulang 50 kilometro. Binubuo ito ng 4 na pangunahing lungsod, Kostiantynivka, Druzhkivka, Sloviansk at Kramatorsk. Ito ang isa sa pinakamatibay at pinakamasinsing pinatatag na linya ng depensa ng Ukraine na binuo at pinalakas sa loob ng mahigit 10 taon upang harapin ang anumang posibleng pag-atake mula sa Russia. Ang depensang ito ay nagtatampok ng malawak at masalimuot na sistema ng mga trensera, mga harang laban sa mga tangke at mga kapal na alambreng may tinik. Ang mga estrukturang ito ay maingat na inayos upang mapabagal ang pag-usad ng anumang puwersang mekanisado. Ipinapakita nito ang napakalaking hamon na kinakaharap ng hukbong Ruso sa pagtatangka nitong pasukin at sakupin ang rehiyon. Noong 3 ng Hulyo, sinabi ng Russia na ganap na nitong nakontrol ang lungsod ng Kostiantynivka na nagsisilbing isang mahalagang pintuan patungo sa kabuuan ng sinturon ng mga kuta, agad itong pinabulaanan ng Ukraine. Gayunman, inamin ng panig ng Kyiv na naging lubhang mahirap at kritikal ang sitwasyon sa lungsod para sa mga natitira nitong tropa. Ang labanan para sa kontrol ng Kostiantynivka ay patuloy na nagiging madugo at walang katiyakan. Ang magkabilang panig ay nagpapadala ng kanilang mahuhusay na unit upang makuha ang bentahe. Para sa Russia, ang pagkontrol dito ay maaaring magbukas ng daan patungo sa puso ng depensa ng Ukraine. Para naman sa Ukraine, ang pagtatanggol dito ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan ng buong linya at ang moral ng mga sundalo nito. Sa huli, ang nalalapit na malawakang labanan sa sinturon ng mga kuta sa Donetsk ay maaaring maging isang mapagpasyang sandali sa digmaang ito. Kung magtatagumpay ang Russia, maaari nitong baguhin ang takbo ng labanan sa silangang Ukraine. Patuloy naming susubaybayan ang mga susunod na pangyayari sa larangan ng digmaan. Isang malaking hamon ang kinakaharap ngayon ng Russia matapos maging pangunahing sagabal sa daloy ng lohistika nito ang dagat ng Azov. Ito ay kasunod ng sunod-sunod at matitinding pag-atake ng Ukraine gamit ang mga drone at misil. Direktang nagbabanta ang mga operasyong ito sa lohistika ng militar ng Russia, gayon din sa pagluluwas nito ng langis at trigo na mahalaga sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa pinakahuling pahayag ng militar ng Ukraine, pinuntirya ng mga drone nito ang 11 sasakyang pandagat ng Russia sa loob lamang ng isang gabi sa dagat ng Azov. Kabilang umano rito ang 5 tanker ng langis, 5 barkong pangkargamento at 1 barkong panghila. Ipinapakita ng operasyong ito ang lumalawak na kakayahan ng Ukraine na gambalain ng mga barkong sumusuporta sa sistemang pandagat at lohistika ng Moscow. Inihayag ni Robert Brovdi, pinuno ng mga puwersa ng mga sistemang walang tripulante ng Ukraine, na sa loob lamang ng 9 na araw ay pinuntirya o tinamaan umano ng kanilang mga drone ang 116 na barko ng Russia. Dagdag niya, gabi-gabi ring nahaharap sa mga pag-atake ang mga infrastruktura sa Crimea dahilan upang pansamantalang mahigpit na malimitahan ang pagdaan sa kipot ng Kerch at ang pagdadala ng mga supply. Matatagpuan ang dagat ng Azov sa pagitan ng Russia, ng timog na baybayin ng Ukraine na kasalukuyang kontrolado ng Moscow at ng tangway ng Crimea.
Isa ito sa mga pangunahing rutang ginagamit ng Russia upang maghatid ng mga supply militar, pagkain at gasolina sa mga tropa nito. Dahil dito, anumang pagkaantala sa lugar ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga operasyon ng Russia sa buong rehiyon. Bukod sa aspetong militar, mahalaga rin ang dagat ng Azov sa transportasyon ng mga produktong agrikultural ng Russia. Dito dumaraan ang malaking bahagi ng mga produktong iniluluwas mula sa mga rehiyon sa timog ng bansa patungo sa Dagat Itim at sa mga pandaigdigang pamilihan. Dahil sa mga pag-atake ng Ukraine, nanganganib na humina ang isa sa mahalagang linya ng kalakalan ng Russia. Bagamat madalas na hindi nagbibigay ng buong detalye ang Moscow tungkol sa pinsalang natatamo nito, kinumpirma ng mga otoridad ng Russia ang ilan sa mga pag-atake sa mga barko nito. Ayon kay Gobernador Yuri Slyusar ng Rostov, napinsala ang isang tanker ng langis habang naglalayag patungo sa Dagat Itim. Mabilis umanong naapula ang apoy at nailigtas ang mga tripulante nang walang naitalang pagtagas ng langis. Gayunman, may mga ulat pa rin tungkol sa posibleng pinsala sa kapaligiran kasunod ng mga insidente. Iniulat ng ilang lokal na daluyan ng impormasyon ang dalawang malalaking pagtagas ng langis sa baybayin ng Taganrog sa rehiyon ng Rostov. Hindi pa malinaw kung direktang kaugnay ang mga ito ng mga pag-atake sa mga barkong nagdadala ng gasolina patungo sa Crimea. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake, napilitan ng Russia na pansamantalang higpitan ang pagdaan sa dalawa sa pinakamahalagang ruta nito sa tubig. Kabilang dito ang kanal pandagat ng Don Azov na nagdurugtong sa dagat ng Azov at sa mga panloob na daan ng tubig ng Russia, gayon din ang kipot ng Kerch. Nagdulot ang hakbang na ito ng malalang pagkaantala sa paggalaw ng mga barko at nagpalala sa suliranin sa lohistika. Ipinapakita ng mga pinakahuling larawang kuha ng satellite at ng mga serbisyong sumusubaybay sa mga barko na humaba ang pila ng mga sasakyang pandagat sa magkabilang panig ng dagat ng Azov. Ayon sa ilang pagsusuri, marami sa mga barkong ito ang hindi agad makapaglayag dahil sa mga paghihigpit at sa panganib ng karagdagang pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Hindi nangangahulugan na ganap ng isinara ang buong dagat ng Azov. Gayunman, naging lubhang mapanganib at mahigpit na limitado ang paglalayag sa ilang bahagi ng rehiyon. Nagdulot ito ng malaking problema sa mga barkong pangkomersiyo at militar na umaasa sa kipot ng Kerch at sa kanal pandagat ng Don Azov. Ayon sa pagsusuri ng Institute for the Study of War o ISW na nakabase sa Estados Unidos, maaring hudyat ang mga pag-atake ng Ukraine ng isang bagong yugto sa digmaan. Isa sa mga layunin nito ang paghina ng koneksyon ng Crimea sa sistema ng lohistika ng Russia. Sa pamamagitan ng pagpuntirya sa mga barkong nagdadala ng langis, gasolina at iba pang supply, sinusubukan ng Ukraine na bawasan ang kakayahan ng Moscow na tustusan ang mga operasyon nito. Maaari ring magkaroon ng malaking epekto ang mga pagkaantala sa ekonomiya ng Russia. Isa ang bansa sa pinakamalalaking tagapagluluwas ng trigo sa buong mundo at may malaking bahagi sa pandaigdigang kalakalan ng butil. Ang matagal na paghihigpit sa transportasyon ay maaaring magpababa sa kita ng Russia at magdulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa ilang pamilihan. Ipinaliwanag ng eksperto sa agrikultura na si Andrei Sizov na napakahalaga ng dagat ng Azov sa pagluluwas ng butil ng Russia. Humigit kumulang isang kapat ng iniluluwas na butil ng bansa ang dumaraan sa rutang ito. Kung magpapatuloy ang tensyon at mga pagkaantala, maaring makaranas ang Russia ng malaking pagkalugi at pagbaba ng kita sa pagluluwas. Magiging mabigat ang ganitong pagkawala ng kita para sa Russia sa gitna ng mga umiiral na parusa mula sa mga bansang kanduranin. Dahil dito, naghahanap ang Moscow ng mga alternatibong paraan upang maiwasan ang matinding paghina ng kalakalan nito. Gayunman, ayon sa mga taga-suri, hindi madaling makahanap ng ibang ruta na may katulad na kapasidad at bilis. Bagamat sinasabi ng Russia na maaaring ilipat ang mga kargamento sa iba pang daungan sa Dagat Itim, sinabi ni Sizov na limitado ang kakayahan ng mga alternatibong daungan. Lalo itong nagiging problema sa kasagsagan ng anihan kung kailan napakalaki ng dami ng butil na kailangang iluwas. Hindi sapat ang kasalukuyang kapasidad ng ibang daungan upang agad natanggapin ang buong bulto ng mga kargamento. Samantala, mariing kinundena ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov ang mga pag-atake ng Ukraine. Inilarawan niya ang mga ito bilang mga pagkilos na lumalampas pa sa karaniwang pandarambong sa dagat. Ayon sa Moscow, nanganganib ang kaligtasan ng mga barkong pangkalakalan at ang tuloy-tuloy na daloy ng mga produktong agrikultural. Sa kabilang banda, iginiit ng Ukraine na pangunahing layunin ng mga operasyon nito ang mga sasakyang pandagat na ginagamit sa pagdadala ng langis, gasolina at iba pang supply na sumusuporta sa militar ng Russia.
Ayon sa mga opisyal sa Kiev, ginagamit ang ilan sa mga tanker at barkong pangkargamento upang tustusan ang mga tangke, eroplano at iba pang kagamitang pandigma ng Russia. Gayunman, may mga ulat din na ilang barkong pangkalakalan at pangkargamento ang tinamaan sa mga pag-atake. Dahil dito, nananatiling pinagtatalunan kung alin sa mga barko ang may direktang kaugnayan sa militar at alin ang ginagamit sa karaniwang kalakalan. Ipinaliwanag ni Evan Karas, isang commander ng unit ng drone ng Ukraine na ginawang malaking base militar ng Russia ang Crimea upang suportahan ang mga operasyon nito. Dahil dito, layunin ng Ukraine na putulin ang mga linya ng komunikasyon at transportasyon na nag-uugnay sa Crimea at sa kalakang teritoryo ng Russia. Ayon kay Karas, ang paggamit ng murang mga drone na may mataas na katumpakan ay nagdudulot ng malaking suliranin para sa Russia. Sa pamamagitan ng mas maliit na halaga, nagagawa ng Ukraine na bantaan ang mamahaling mga barko, daungan at infrastruktura. Nagbibigay ito sa Kiev ng isang mahalagang bentahe sa kabila ng mas maliit nitong badyet sa digmaan. Nagbabala rin ng opisyal ng Ukraine na maaari pang lumawak ang kampanya sa mga darating na buwan sa pamamagitan ng mas makabagong teknolohiya. Ipinapakita ng pahayag na plano ng Kiev na ipagpatuloy ang presyur sa mga rutang pandagat at sistemang lohistika na ginagamit ng Russia. Sa kabuuan, ipinapakita ng sitwasyon sa dagat ng Azov ang malaking pagbabago sa takbo ng digmaan. Ang mga drone ay hindi na lamang ginagamit laban sa mga tangke at sundalo sa pangunahing linya ng labanan. Ginagamit na rin ng mga ito upang gambalain ang mga barko, daungan, ruta ng kalakalan at mahahalagang sistemang lohistika na sumusuporta sa kakayahang militar at ekonomiya ng Russia.